ng panahon. Nagmumulis yung yung pintuan natin Sobrang lamig. Kanina, nakabukas ko yung electric fan na pinatay ko. Kaya dahil napakalamig po kanina. Okay, so umaga nito, ang ating po pag-aaralan ay makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Hello po. Okay, minsan pa basahin po natin yung 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Sabi po rito, malinaw po ba dyan? Malinaw? Malakas? Sabi po rito mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balita inyong tinanggap at naging kasaligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinangawakan ng inyong salita, ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ng inyong pagsampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Pinagpala po ng Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po muna ay sumadaling manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa magandang araw na pinagawin mo sa aming Panginoon. Salamat din Panginoon sa oras dito. Mayroon po ang pagkakataon pa na kami ay makapag-aral ng iyong mayayamang salita, Panginoon. Dalangin ko po ang iyong paggabay, ang ipagkaloob po sa amin. Gabayin niyo po kami sa aming pag-aaral. Lalong higit, ako po bilang lingkod niyo. Gamitin niyo lang po ako na upang kasangkapan po maging may bahagi ko po ng malinaw na maayos ang nais mong ipapatid sa aming Panginoon. Pagpalain po kami sa aming pag-aaral sa umagang ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, so umagang ito, ating pong topic ay binigyan ko pong subtitle na Makabuluhang Pananampalataya. Mga kapatid, linggo na naman, ano po? Parang kailan lang ay iba po yung nagsasalita rito at yung nag-i-speak dito. Sino po yung speaker natin noong last Sunday? Ha? Kapatid na Alan. Ano po yung topic natin? Oh, yan tayo nagkakamali. Yan tayo nalulungkot Ha? Ano yung topic natin? Sa James, no? Testing your faith. Santiago chapter 1, verse 2 and 3. Tama ba? Pagdalan. Mga kapatid, kamusta po yung araw ng simula ng Lunes hanggang Sabado? Kumusta po yung buhay po natin? Masasabi po ba natin na i-apply po ba natin yung mensahe ng Panginoon na napakinggan natin last Sunday? Ha? Masasabi po ba natin na i-apply po natin yung mensahe ng Panginoon na napakinggan natin last Sunday? O dumaan lang ito sa ating mga tenga at lumabas sa kabilang tenga? No? Nawa po, i-apply po natin sa buhay po natin yung mga mensahe ng Panginoon na napapakinggan po natin. Kasi sabi po ng salita ng Panginoon, niloloko po natin ang ating mga sarili kapag ganoon po yung ginagawa natin. No? Kamusta naman po ang preparasyon po natin ngayong araw ng linggo, mga kapatid? Kumusta po yung preparasyon po natin sa araw po ng pagsamba natin ngayong umaga nito sa ating Panginoon? Pinisiyasan po ba natin ang ating buhay sa harapan ng ating Panginoon? Ha? Nawa po ay hindi po routine lang ang pag-attend po natin tuwing linggo. Sasamba, uuwi. Sana po hindi po gano'n ang nangyayari sa atin. O routine lang ang pag-attend po natin ng church. Tapos po, pagdating po ng araw ng Lunes, nakakalungkot. No? Nakakalungkot po dahil baka po hindi nakikita sa atin yung pagiging Kristiyano. No? Sad to say, baka po isa po tayo sa mga
Kristiyano na sinasabi po ng iba na Kristiyano lang pag-araw ng linggo. Yun po yung masaklap na katotohanan. Minsan nakakalungkot po sa atin yan. Lalo na naririnig natin sa ibang hindi po mamana ng palataya. Naririnig sa atin o naririnig natin. Kristiyano lang tayo pag-araw ng linggo. Kaya kanina, may namusta kayo. Namusta po na ang buhay natin simula Lunes hanggang Sabado. Diba? Marahil po, nung bago pa lang po tayo mga mana ng palataya, minsan naisip po natin o naitatanong po natin sa ating mga sarili, ano ba yung mapapala ko sa pag-attend ng church? Ano ba yung mapapala natin sa pag-attend po ng church? Tandaan po natin, simula po nung nakilala natin ang ating Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating pong mga buhay, ay hindi na po ito patungkol sa ating mga sarili, mga kapatid. Kundi, ito po ay patungkol na sa ating Panginoon. No? Ito po yung tamang tanong. Ano po ngayon ang maibibigay po natin sa ating Panginoon? Paano po ba natin mag-glorify ang ating Panginoon sa ating mga buhay? No? Paano ba tayo maglingkod sa ating Diyos? Tandaan po natin, noong ating Panginoon Jesus ay nandito sa lupa, ay sinunod po niya ang kalooban ng Diyos Ama, ng kanyang Ama. No? Na kahit hindi po tayo karapat-dapat sa napagalayan ng kanyang buhay dahil makasalanan po tayo. Hindi po tayo karapat-dapat sa kanyang harapan dahil makasalanan tayo. Pero ginawa niya yun. Ginawa po yung kalooban ng kanyang Ama na pag-alayan tayo ng kanyang buhay para tubusin niya tayo sa ating po mga kasalanan dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya pinarangalan po siya ng Diyos Ama. Binigyan po siya ng pangalan ng higit sa lahat ng pangalan para lahat po ng tuhod, sabi doon, ay luluhod sa kanyang pangalan. No? Pinarangalan po siya ng Diyos Ama dahil ginawa ng ating Panginoon Jesus yung layunin ng Diyos sa kanyang buhay. No? Sabi ko rito, ang makabuluhang pananampalataya ay nagbibigay ng makabuluhang pamumuhay. Ngayon, paano ba tayo magkakaroon ng makabuluhang pananampalataya? No? Ito po yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Ang makabuluhang pananampalataya ay una, number 1, God-centered. No? O nakasentro sa Diyos ang buhay natin o ang pamumuhay po natin. Ang sabi po sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13 hanggang verse 14, sabi rito, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayagman o di, mabuti o masama, ay pagsusulit natin sa Diyos. No? Malinaw po na sinasabi ng talata, lahat ng ginagawa natin sa ating Panginoon, hayagman o di, ipagsusulit natin yan sa ating Panginoon. Darating po yung araw, ipagsusulit po natin yan sa ating Panginoon. Sabi po nito, dapat ang puso po natin, yung isip natin, no, ay directly connected sa ating Panginoon. Kaya question po mga kapatid, kilala mo ba ang iyong tagapagligtas? Ha? Kilala mo ba ang iyong tagapagligtas? Walang sumasagot, mukhang hindi natin kilala ang ating tagapagligtas, ha? Kilala mo ba ang iyong tagapagligtas? Sino po yung tagapagligtas natin? Ngayon, kilala po natin kung si Yesu Cristo ang ating tagapagligtas. Question po, nakikipag-ugnayan ka ba sa Kanya? Ha? Nakikipag-ugnayan ka ba sa Kanya? Kumusta po ang relasyon mo? O ang relasyon po natin sa ating Panginoon? Kumusta po yung prayer life po natin? Kumusta po yung buhay po natin bilang samahan ng palataya? Meron po ba tayong personal na devotion sa ating Panginoon? Lagi po ba tayong nananalangin sa ating Panginoon?
Kasi kung sinasabi natin na tayo mayroong relasyon sa ating Panginoon, kilala natin ang ating tagapagligtas, kailangan lagi tayong nag-pray. Dapat meron tayong personal devotion. Tama? Kasi, ang ating Panginoon, di ba, di natin siya nakikita dahil Spiritu siya. Ang paraan natin sa pakikipag-ugnayan sa Kanya, sa pakikipag-usap sa Kanya, ay sa pamagitan ng ating pananalangin. Prayer, meron tayong personal devotion sa ating Panginoon. Di ba? Katulad po ng mga relasyon, yung ang tinatawag ng LDR. Ayan. Long distance relationship na tinatawag, no? Napakahalaga po sa atin, di ba? Yung tinatawag na komunikasyon. Lalo na kung long distance relationship, nasa abroad siya, no? Napakahalaga po ng komunikasyon po natin. Kasi kapag wala tayong komunikasyon, for example, nag-chat ka lang o nakakausap mo lang siya once a month, no? Madalang mo na siya makausap, makaka-chat. Ano mangyayari? Pwede manlalamig yung ating relasyon sa kanya. Kaya maraming mga magkarelasyon, even mag-asawa, nag-iiwalay dahil sa ganung bagay. Wala silang komunikasyon. Kaya napakalaga po ng komunikasyon po natin. Lalo higit sa ating Panginoon. Kasi hindi natin siya nakikita eh. Ito po yung paraan po natin sa pakikipag-ugnayan natin, sa pakikipag-usap natin sa Kanya, sa pamamagitan po natin panalangin at personal na devotion. Dapat meron po tayo mga kapatid. No? Sabi po rito, tayo po ba yung klaseng tao na laging hinahanap ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin? Dahil sabi po ng salita ng Diyos, madali lang siyang masumpungan kung buong puso po natin siyang hahanapin. Sabi po ng Jeremiah 29 verse 13, kapag hinahanap ninyo ako, sabi doon, kapag hinahanap niyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. No? Bawat tao po ay may tinatawag na sentro ng buhay na iniikutan. No? Dapat sa totoong Kristiyano po ay Kristiyano po na nakasumpong po ng biyaya ng ating Panginoon. Dapat po ang makita sa atin na maging sentro ng ating pong buhay, walang iba kundi nating Panginoon. Dapat siya po yung makita natin, makita sa ating buhay. Siya dapat yung maging sentro ng ating pong mga buhay, mga kapatid. Kaya kapatid, sabi dito, saan po ba umiikot ang buhay natin? Saan ba umiikot yung buhay natin? Sa trabaho mo ba? Sa negosyo mo ba? Sa movie, sa games, sa sports? Sa family mo lang ba? Sa bahay mo lang ba? Sa asawa mo lang ba? Sa mga anak mo lang ba? Sa mga apo mo lang ba? Sa pag-aaral mo ba? Sa mga pangarap mo lang ba? Nasaan ang Diyos sa mga concerns ng life mo? No? Nasaan ang Diyos sa mga concerns ng life mo natin, mga kapatid? Nasa una ba o nasa uli? No? Nawa, nasa una po. Hindi po nasa uli. Sad to say, nakakalungkot po, maraming mga Kristiyano na mas kapag ka dumanas o bumagsak na, doon lang nila naalala ang ating Panginoon. Dapat po, bago po natin gawin yung isang bagay, dapat po nagkukonsulta na tayo sa ating Panginoon. Hindi yung kung kailan ka nadapa, kung kailan ka nagkamali, doon ka lang magkukonsulta sa ating Panginoon. Hindi po yun ang nais ng Panginoon na makita sa ating mga buhay. Dahil siya po yung sentro ng ating mga buhay, mga kapatid. No? Kaya dapat siya po yung nasa una. Dapat nagkukonsulta muna tayo sa Kanya bago po natin gawin yung isang bagay. No? Pangalawa, living a life in God's purpose. No? Namumuhay ng isang buhay sa layunin ng Diyos. No? Isang buhay na kasiyasiya, makabuluhan,
at maka-Diyos na pangunawa sa mga nangyayari sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Ngayon po, ang mabuhay sa layunin ng Diyos ay isang maka-Diyos na karunungan. No? Sabi po nito, ang relasyon po kasi natin sa ating Panginoon ay personal yan, mga kapatid, tandaan po natin. Tanging ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Tandaan po natin yan, personal ang relasyon po natin sa ating Panginoon. Ngayon po, pag-aralan po natin sa umagang ito yung acronym na salitang purpose. No? Yung letter P-U-R-P-O-S-E. S-E. Go. Pag-pray po natin na yung ano natin, makabili tayo ng bago, yung sound system po natin. No? Lolo ko. Kung gumagawa yung kaaway natin. Kaya, yung sa umaga ito, ating po pag-aaralan yung letter P, U-R-P-O-S-E, yung salitang purpose. Letter P, perspective o pananaw. No? Dapat po kapag Kristiyano na po tayo at may relasyon na po tayo sa ating Panginoon, dapat po yung pananaw po natin ay nakabase na sa salita ng Diyos, no? Sa ating Panginoon. Dapat po, bilang isang Kristiyano, ay nagbabasa po tayo ng salita ng Panginoon. No? Dahil yung pananaw po tayo, o yung pananaw po natin ay iba na. Ang pananaw po natin ay nakabase na sa salita ng ating Panginoon. Kaya sabi po ng Romans chapter 8 verse 28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Tandaan po natin mga kapatid, lahat po ng nangyayari sa atin, maganda man, no? Pangit man yan, minsan po inaalaw ng Panginoon na dumanas po tayo na pangit na sitwasyon para tayo ay tumatak, no? Lumago sa ating pong spiritual na buhay. No? Nangyayari po talaga yan. Kalooban po ng Panginoon na tayo po ay dumanas na pangit na sitwasyon. No? Minsan po kasi, ang pananaw po natin bilang mga tao, negative. Pero ang pananaw ng ating Panginoon, positibo. Amen? Iba po yung pananaw po natin at iba po yung pananaw ng ating Panginoon. Minsan sa atin yung pananaw natin na wala na tayong pag-asa, ay, talo na tayo, ganyan. Bagsak na tayo, wala nang paraan. Pero ang pananaw ng ating Panginoon, iba sa pananaw po natin. Ang pananaw po niya ay talagang hindi natin may paliwanag. Hindi natin kayang gawin. Kasi iba yung pananaw niya sa pananaw po natin, mga kapatid. No? So, yun po yung number 1, yung letter P, perspective. O pananaw. Pananaw. Letter U, useful. O kagamit-gamit. No? Dapat po ay nagiging kagamit-gamit ang ating pong mga buhay sa harapan ng ating Panginoon. Dapat po mayroon po tayong naitutulong, no? Dapat po mayroon po tayong naiaambag sa gawain ng ating Panginoon. Sabi po rito, always remember na hindi tayo gumagawa para sa Diyos to earn points, to be loved by God. So hindi po tayo nandito dahil, Lord, nagsimba ako. Lord, naglingkod ako. Kaya dapat mahalin mo ako. Tandaan po natin, inibig na tayo ng Diyos kahit nung una pa man. Kahit hindi tayo kaibig-ibig sa ating Panginoon. Sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. So, malinaw po sinasabi dito ng ating Panginoon, ang salita ng Panginoon na inibig na tayo ng Panginoon nung una pa man. Kahit hindi tayo kaibig-ibig, no, dahil makasalanan po tayo.
pero inibig tayo ng ating Panginoon. Kaya dapat po, bilang response po sa Kanya, gamitin po natin yung ating pong buhay, no? Para sa paglilingkod po sa natin sa Kanya, no? Useful, dapat ginagamit po natin yung ating buhay sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Yung letter R, risk o panganib. Pagsuong sa mga panganib, sabi po ito. Minsan maraming mga Kristiyano na ayaw or takot mag-take ng risk. Sabi dito, gusto nila komportable lang sila. Ayaw nilang lumabas sa kanilang comfort zone. No? Kagaya po. No? Kagaya po kay Pedro. No? Minsan, maraming mga Kristiyano na ayaw na magkaroon ng responsibility dito sa church. Yun po yung nakakalungkot. Ayaw natin mag-take ng risk. Gusto natin komportable lang tayo. Okay na sa atin, chillax, uupo, uuwi. Gusto natin na wala tayong responsibility sa ating church. No? Mga kapatid, umalis po tayo sa ating comfort zone na yan. Matuto po tayo mag-take ng risk. Mga kapatid, tandaan po natin yan. Katulad po ni Pedro, sa magandang halimbawa dyan si Pedro. Si Pedro po, nung nakita nila ang ating Panginoon Hesus na lumalakad sa babaw ng tubig. Sa Matthew chapter 14 po yan tayo. Lalo. Sa Matthew chapter 14 po yan tayo. Nung nakita nila ang ating Panginoon Hesus naglalakad sa babaw ng tubig, ang sabi ng Panginoon Hesus kay Pedro, Aabot tayo ng mga stores siguro. Okay. Nung ating sa trabaho, nung nakita ng nila Pedro, no, yung mga disciple ng ating Panginoon Hesus ay naglalakad sa ibabaw ng tubig, ay sabi ng Panginoon Hesus kay Pedro, halika. Diba? Ano ginawa ni Pedro? Umalis siya dun sa bangka at sinubukan niya maglakad din sa ibabaw ng tubig. Diba? Bagaman nakita natin, kung babasahin ninyo, na unti-unti lumubog siya dahil natakot siya. Pero makikita natin sa buhay ni Pedro na umalis siya dun sa bangka, sa kanyang comfort zone. Diba? At sinubukan niyang maglakad para puntahan ng ating Panginoong Hesus. No? Sa magandang paalala po sa atin, katulad ni Pedro, na dapat tayo din po ay matutong umalis sa ating comfort zone. Matuto po tayo mag-take ng risk. Huwag po tayong machillax-chillax, mga kapatid. Tandaan po natin, nilikha tayo ng ating Panginoon para yung ating buhay ay gamitin natin para sa Kanya. No? Paglikuran natin ng ating Panginoon. No? Tandaan po natin ang sumusunod ng tunay at ganap kay Jesus ay wala pong pagkalugi o wala pong pagkatalo. Amen po ba? Pag tayo sumusunod sa ating Panginoon, wala po tayong pagkalugi o pagkatalo. Ang sabi po ng Matthew chapter 16, verse 25, ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. So, malinaw po na sinasabi ng talata na naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay. Ibig sabihin yung pachelas-chelas lang, ay mawawala ka. Pero yung ginagamit mo yung buhay mo sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon, no? Ito po yung tayo po ay magkakaroon pa, no? Magkakamit pa tayo, no? Dahil po yung sinasabi po ng salita ng ating Panginoon, no? Sa letter P, pain o sakit.
Sigurado po lahat po tayo ayaw po natin ng pain. No? Ayaw po natin ng galit, lungkot, hirap, sakit, problema, o pagsubok. Ayaw po natin lahat yan. Diba? Ayaw po natin yan. Pero sabi po, pain is a part of the process. Tulad po ng ginto at pilak ay dinadarang sa apoy upang mas lalong dumalisay sa kanilang pagkaginto. Ang tao din po ay dumaranas ng hirap, kaya minsan inaalaw po ng Panginoon na dumanas tayo ng pain. Minsan nare-reject tayo, iba-ibang klaseng emotional pain ang pwede maranasan po natin sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Mga kapatid, talagang part po yan, proseso po yan ng paglago natin bilang samana ng palataya. Na dumanas po tayo ng pain, emotional pain, dahil pinatatatag po tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating po mga experience ngayon. No? Minsan nadidiscriminate tayo dahil naninindigan tayo doon sa tama. Amen? Nadidiscriminate tayo. No? Minsan marami nagagalit tayo, marami nagagalit sa atin kasi naninindigan tayo doon sa tama. Pero tandaan po natin, doon tayo, part ng process yan, proseso yan, ng ating pong paglago spiritual. Pinatatatag po tayo ng ating Panginoon sa bagay po na yan. Kaya pakisabi po natin sa ating mga tabi, kung nasasaktan ka, pinatatatag ka lang ng Diyos. Amen. Sabi po rito, our faith becomes stronger with pain. No? Our faith becomes stronger with pain. Sabi po ng Romans chapter 8, verse 17, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Verse 18, para sa akin ang pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi mahiambing sa kaluwalhatian ipapahayag sa ating balang araw. Napakaganda po ng mga talatang ito. Romans chapter 8 verse 17. Yamang mga anak daw tayo ng ating Panginoon, tagapagmana, no? Ng kaharian, ng langit, dahil anak tayo ng ating Panginoon. Dahil sapagkat sabi dito, kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Kasama po talaga sa ating paglilingkod yung pagtitiis natin. Diba? Pagtitiis natin, minsan pinagtitiis yan ng ating kapitbahay natin. Yung mga taong umuusga sa atin, marami tayong pinagtitiisan, mga kapatid. Marami tayong pinagtitiisan. Pero tandaan po natin, sabi dito sa verse 18, para sa akin ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihambing sa kaluwalhatiang papayag sa ating balang araw. Yan po nawa ang mag-motivate sa ating mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Part po yan talaga sa ating paglilingkod natin sa ating Panginoon. Pagtitiis. Pagtitiis. Madalas po yan na pag-ibig ni Kuya Noka. Pagtitiis. No? Letter O, overcome. Pagtatagumpay. Kaya mong pagtagumpayan ang mga laban ng buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na sama sa atin. No? Sabi po sa Romans chapter 8 verse 35, sino ang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan? Ang kaguluhan kaya? Ang kapigatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? O kamatayan? Verse 37, hindi. Sa lahat ng mga ito'y tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmahal sa atin. Mga kapatid, simula po nung nakilala natin ang ating Panginoon Jesus sa ating mga buhay, pinagtagumpay na tayo ng ating Panginoon. Pinagtagumpay na tayo ng ating Panginoon. Sabi nito, ibig yung kaguluhan, kapigatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, and even yung kamatayan. Wala na pong makapag-ihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin.
Dahil tayo po ay mga ligtas na. Tayo po ay meron ng buhay na walang hanggan. And kahit na anuman mangyari sa atin, sure po na tayo po ay mapupunta sa kaayan ng ating Panginoon. So nawa, yun po yung panghawakan po natin mga kapatid. Mag-motivate sa atin pagdating po natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. No? Yung letter S, service. Paglilingkod. No? Sa paanong paraan ka makapaglilingkod sa ating Panginoon. No? I-desire po natin mga kapatid o naisin natin na tayo po ay makibahagi sa ministeryo o gawain ng ating Panginoon. Hindi lang po tayo dapat uupo lang makikinig. Hindi lang po tayo dapat ang binibigyan ng pansin mga kapatid. Kundi, i-desire po natin o i-desire din po natin na tayo po ay maging bahagi ng ministeryo ng ating Panginoon. Sa totoo lang po mga kapatid, ang dami pong pwedeng gawin dito po sa ating church. No? Tingin-tingin lang po tayo sa tabi. Ang dami pong pwedeng gawin. No? Para ikaw ay makapaglingkod o makatulong sa gawain ng ating Panginoon. No? Taga-walis ka man, taga-linis ng CR, taga-sara ng gate, taga-assist sa mga members na bago, taga-punas ng upuan, taga-ayos ng upuan, nagpapakain ka ng bisita, ikaw ay nagpapakain sa pastor tuwing linggo. Mga kapatid, yan po ay ministeryo. Ministry yan. Paglilingkod po yan sa ating Panginoon. No? Tandaan po natin, paglilingkod po yan. Ministry po yan. Tandaan po natin, yung nagsasalita, yung speaker, at yung tagasara ng gate. Pero yung makikita po natin, yung speaker hindi naging totoo, hindi naging tapat sa kanyang ginagawa. Pero yung tagasara ng gate, naging tapat siya sa kanyang ginagawa. Sino po yung kalulugdan ng ating Panginoon? Di ba yung tagasara ng gate? Lahat po tayo pantay-pantay. Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, pantay-pantay po tayo. Nagkakatalo lang tayo kung gano'n tayo nagiging tapat sa ating Panginoon. Yun po yung tinitingnan ng ating Panginoon. No? Lahat ng ministry po tayo, lahat ng ginagawa natin ang paglilingkod sa ating Panginoon, pantay-pantay po tayo sa harapan ng ating Panginoon. No? Nagkakatalo lang tayo sa pagiging tapat, no, sa ating ginagawa. No? Yung letter E, dito na po tayo magtatapos. Endurance o katatagan. No? Hindi dapat mabilis mag-give up o sumuko ano man ang mangyari. No? Dapat ang Kristiyano, alam niya kung ano yung purpose niya, na meron siyang katatagan. No? Always remember that the battle belongs to God, not us. Sabi po ito. Minsan po minsan po maraming mga Kristiyano, hindi lang nakamayan, nagtatampo na. No? Hindi lang nabati, nagtatampo na, hindi na atin. Hindi lang nabisita, nagtatampo na sa kapatid. No? Hindi na atin. Dapat po, hindi po tayo nananatiling baby o pabebe, mga kapatid. Dapat tayo po ay lumalago, nagmamature sa ating pananampalataya. No? Dapat hindi na po tayo inaalalayan, lalo na po kung matagal na po tayo mananampalataya. No? Nakakalungkot pong isipin kung sino po yung mga matatagal na mananampalataya, sila po yung mga inaalalayan. Sila pa yung mga gustong bigyan ng atensyon o pansin. Baliktad po. No? Mga kapatid, bilang matagal na pong mga Kristiyano, dapat hindi na po tayo inaalalayan. Dapat tayo na po yung nag-aalalay sa mga bago. Amen? Hindi po tayo paurong. Hindi po tayo tumatandang paurong. No? Mga kapatid, minsan po para tayo po si Bonjing. Ha? Minsan para tayo po si Bonjing. Kilala mo yung si Bonjing? Hindi po yung kapitbahay namin, ha?
Isang parang tayo ko si Ponji. Si Jimmy Santos, sino nung napanood sa pelikula? Ha? Sino nakapanood nung sa pelikula? Si Ponji. Pinapanood ng mga bata yun, tuwang-tuwa sila eh. Sila Jimmy si Jerry, tuwang-tuwa ang napapanood kasi imagine mo, napakalaki niya, si Jimmy Santos. Ang laki ng katawan. Ang tanda niya, pero naka-diaper pa. Tapos meron pang dumidindi pa siya ng napakalaking bote. Isipin po natin mga kapatid, kung ikaw inaalagaan mo yung mga ganung tao, nag-aalagaan ng ganung klaseng tao, matutuwa ka o hindi? Ha? Parang nakakainis, ano? Imagine po natin, ang laki-laki na, ang tanda-tanda na, pero dumidindi pa rin. No? Siguro maintindihan matutuwa ka kung baby pa lang, di ba? Yung mga baby, pag naglalakad yan, naalalayan natin, tuwa-tuwa tayo, no? Tuwa-tuwa tayo. Pero pag malaki na yan, nalalaki, ay hindi tayo matutuwa. Naiinis tayo. Nawa po, huwag po tayong pabebe mga kapatid. Lalong kung tayo po ay matagal ng mananampalataya. Dapat po nagmamature tayo. Spiritually, nagmamature po tayo. Dapat po hindi na tayo banat sibuyas. Kaya pakisabi po natin sa ating mga kapatid, huwag kang pakunjing. Huwag ka sana maging pakunjing. Matagal ka na Kristiyano mga kapatid. No? Mamamaya sumbong nyo kay Tata Ponji, pakuwi ko doon eh. Punta ako sa kaya. Okay. Isama rin po natin yung ating pag-aaral. Sabi po rito, ang makabulong pananampalataya ay una, God-centered, nakasentro dapat sa Diyos ang ating mga buhay, ang ating pamumuhay. Letter B, living a life in God's purpose. Namumuhay ng isang buhay sa layunin ng Diyos. At yung salitang acronym, yung acronym na salitang purpose, P-U-R-P-O-S-E, perspective, yung letter P. Letter U, yung useful. R, risk. P, faith. Letter O, overcome. Letter S, service. At yung letter E, endurance. No? Mga kapatid, nabubuhay mo ba tayo sa layunin ng ating Panginoon o sa ating personal na layunin? Ang hamon po, ang salita ng Panginoon sa umagang ito ay magsimula po tayong mabuhay para kay Kristo. Ipangaral ang mabuting balita upang mabuti ang marami pang tao na wala pang personal na relasyon sa ating Panginoon. No? Mga kapatid, nawa pinagpala po tayo sa mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Manalangin po tayo. Aming Panginoon, salamat po sa iyong mensahe na nahayag sa umagang ito. Tunay nga po na naging pagpapala po sa amin ang aming pag-aaral sa iyong mga salita. Tunay nga po na mamuhay kami, Panginoon, na ikaw ay maging sentro ng aming mga buhay bilang isang Kristiyano. Tunay nga po na simula na kami ay nakakilala sa inyo, ay pinagtagumpay niyo na kami, Panginoon, sapagkat kami ay inyong mga anak. Kami ay tagapagmana ng iyong karya sa langit, Panginoon. Nawa, itong mga salitang ito ay mag-motivate sa amin para kami ay mas lalo pang maging masigasig sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Pagpalain po kami sa umagang ito sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Lord, salamat po sa napakinggan natin ang mensahe ng ating Panginoon sa umaga nito. Salamat din po sa ginamit ng ating Panginoon. Ngayon naman po ay darako na po tayo sa susunod na bahagi ng ating gawain. Lord's Supper. May paalala lang po dito. Itinuturo ng Biblia na ang banal na hapunan ng Panginoon or pagpuputol-putol ng tinapay or communion service ay dapat na isinasagawa lamang ng mga mananampalataya na nakakaunawa nito. Dahil dito ang aming panahuli
na malugod namin tinatanggap ay pinapayungan na huwag munang tumanggap ng tinapay at saro, bagkus huwag na iyang kaputin ito at ipasa sa katabi. Kung mayroon kayo mga katanungan, huwag magkatubiling lumapit sa sinuman sa mga tagapanguna ng kapulungan. Subalit kung si Kristo Jesus ay personal na tagapagligtas mo at may katiyakan ka ng kaligtasan sa langit ay malaya ka tumanggap ng tinapay at saro. Ang lahat po ng kalalakihan ay pwede pong magpa-awit or mag-share po dito.